Sige po, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Magandang umaga sa ating lahat. Pati yung mga nasa tahanan, magandang umaga po sa inyo. Nawa po tayo po ay napagpala ng Panginoon. At tayo po ay magsisimula na sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Kaya handa po natin ating mga sarili para sa umaga ito, para sa araw na ito. Nawa po, tayo, mapupurihan po natin ang Panginoon sa araw na ito. Kaya tayo po ay maghanda at tayong lahat ay tumayo para sa pagaling salita ng ating Panginoon. Niling ko po si Ate Gay. Sige po, magbabasa tayo sa ating scripture reading ay matatagpuan sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 6. Ang sabi dito, ang pagpili ng 7 tagapaglingkod. Nang panahong yon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagrereklamo na ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo ng mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito at iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga-Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. Sa umagang ito ay patuloy tayong magpupuri sa ating Panginoon, sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Awitan natin siya, dadakilain natin ang kanyang pangalan dahil siya ay tapat at makapangyarihan sa lahat. Sa kabila po ng sitwasyon natin ngayon, napakarami pong problema, marami pong balakid para papurihan natin ng Diyos. Pero wag po tayong titigil na siya ay sambahin. Kaya po sa umagang ito, awitan po natin ang ating Diyos. Awitin po natin yung pinupuri ka namin. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa iyo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Itinatahal, dakil
dakilang ngalan mo, minsan pa pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay, pinapupurihan ka ng bagong awit. Itinataal dakilang ngalan mo, luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang pangalan mo, luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang pangalan mo, ang ngalan mo. Purihin si Yahweh. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sa pagkadakila. Purihin sa tugtog ng mga tumpeta. Awitan sa saliw ng alpa at lera. Sa tugtog ng tambol magsayaw purihin. Mga alpa at lauta lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompiang. Sa lakas ng tugtog siya ay papurihan. Purihin si Yahweh ng mga nilalang. Aming Diyos na dakila sa lahat. Panginoon, maraming salamat, Lord God. Sa pribilyong ito, Panginoon, makain po, Lord God, ay patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Lord God, sa kabila, Panginoon, ng ganitong kalalagayan, Lord God. Salamat, Panginoon, sa inyong kaparaanan, na maging sa tahanan, Lord, ay maaari po kaming sumamba, maka-enjoy, Panginoon, sa gawain ito, Lord, sa worship nito, Panginoon. Kaya, Lord God, bigyan niyo po ng kagalakan ang puso ng bawat isa, Panginoon. Kung maranasan po namin, Lord God, ang inyong pong presensya, ang inyong pong pag-ibig, Lord God, sa kabila ng mga pagsubok namin naranasan, Lord God. Ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na tapat, Panginoon, kailanman. Hindi ka nagbabago, Lord God. Kaya, Panginoon, sa umaga ito, Lord God, gamitin niyo po kami, Panginoon, upang maibigay, Lord God, sa inyo ang pangarangal nito, Lord. Bigyan po, Lord, na kaunawaan ng aming isip, paging sa inyo po mga salita, Panginoon. Lord God, maraming salamat, Lord Diyos. Gabayin niyo po kami, patuloy niyo po kami samahan, Lord God, sa aming pong kalagitnaan. Sa inyo po namin, Lord, ipinagkakatiwalang lahat na ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kapatid na naririyan sa kanilang mga kanya-kanyang tahanan. Sama-sama po nating dakilain ang ating Diyos na mabuti kailanman. Awitin po natin yung Lord, You Are Good, pero sa mga oras na ito ay Tagalog version. Awitan natin itong Diyos na napakabuti. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago kailanman. Come on. Come on, church. Patuloy nating dakilain ang ating Diyos na makapangyarihan. Ko habang buhay, ika'y pupurihin sa tinig na aking taglay. Come on! Lahat ng tao sa sanlibutan magtipon-tipon upang sambahin siya. Purihin ka. Hallelujah, hallelujah. Purihin
Panginoon ko habang buhay. Come on! Ika'y pupurihin sa tinig na aking taglahan. Oh! Lahat ng tao sa sanlibutan magtipon-tipon upang sambahin siya. Purihin ka. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos Ama. Purihin ka, purihin ka. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos Ama. O Diyos Ama, O Diyos Ama. Purihin ka, Panginoon, Panginoon, kay buti mo, kay buti mo, Panginoon, Panginoon, kay buti mo, kay buti mo, Panginoon, Panginoon, kay buti mo, kay buti mo, Panginoon, Panginoon, kay buti mo. Kay buti mo, O Panginoon ko habang buhay. Kay pupurihin sa tinig na aking taglahay. Come on! Kay buti mo! Kay buti mo, O Panginoon ko habang buhay. Ika'y pupurihin sa tinig na aking taglahay. Lahat ng tao sa sanlibutan magtipon-tipon upang sambahin siya. Purihin ka. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos Ama. Purihin ka, purihin ka. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos Ama. O Diyos Ama. O Diyos Ama. Purihin ka. Woo! Sa iyo po ang pinakamataas na puri at pagsamba, Panginoon. Patuloy nating awitan ng ating Diyos na buhay. Ang buhay na aking taglay, ikaw ang siyang nagbigay saysay. Likha mong lahat ng mga bagay, sa iyo ang papuri. Likha mo ang langit at lupa, walang kapantay ang iyong salita. O Hari ng kalawakan, ikaw, sa iyo ang papuri. Ako'y buhay at sa'yo ang buhay ko. Oh, dahil kay Jesus ako'y buhay. Sa kanyang dugo, kalayaan ko'y saglay. Hawak niya ako sa kanyang kamay. Oh, dahil kay Jesus ako'y buhay. Oh, come on! Dahil sa'yo, Panginoon, kami mga buhay. Woo! Ang buhay na aking taglay, ikaw ang siyang nagbigay saysay. Likha mong lahat ng mga bagay, sa'yo ang papuri. Likha mo ang langit at lupa, walang kapantay ang iyong halaga. O Hari ng kalawakan, ikaw, sa'yo ang papuri. Come on! Ako'y buhay at sa'yo ang buhay ko. Oh, dahil kay Jesus ako'y buhay. Come on! Sa kanya,
kalayaan ko'y taglay. Come on. Hawak niya ako sa kanyang kamay. Oh, dahil kay Jesus ako'y, come on, dahil kay Jesus ako'y buhay. Come on, church. Sa kanyang dugo kalayaan ko'y taglay. Hawak niya ako sa kanyang kamay. Oh, dahil kay Jesus ako'y buhay. Woo! Dahil kay Jesus ako'y buhay. Sa kanyang dugo kalayaan ko'y taglay. Hawak niya ako sa kanyang kamay. Oh, dahil kay Jesus ako'y buhay. Amen. Dahil sa iyo, Panginoon, kami ay nabubuhay. Ang Diyos na lumikha ng langit, ang Diyos na lumikha ng lupa, ang lahat umaawi sa himig ng langit. Ikaw na lumikha ng araw, ang bawat ningning ng buwan at bituin, ang lahat umaawi. Kamangha-mangha ang iyong nilikha, puso ko'y umaapaw. Ikaw na lumikha ng dagat, mga punong nagbibigay kulay, mga ibong umaawi. Kamangha-mangha, kamangha-mangha ang iyong nilikha, puso ko'y umaapaw. Kamangha-mangha ang iyong nilikha, puso ko'y umaapaw. Purihin ka, ako'y namamangha. Purihin ka, O Jesus, sa'yo'y namamangha. Ikaw na lumikha ng langit at lupa, puno ng biyaya at pag-ibig. Come on. Ika'y bumaba, pangako'y tubusin at iligtas.
Salamat, Panginoon. Ikaw ang Mesiyas, ilaw ng buhay, isinilang ka sa sabsaban. Inaalay ang buhay, pangako'y bigyan ng pag-asa. Kamangha-mangha, kamangha-mangha ang iyong ginawa. Ngayon ako ay malaya. Mangha ang iyong ginawa. Ako'y puspos ng pag-asa. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. O Jesus, sa'yo'y namamangha. Oh, Jesus, ika'y mabuti. Kami ay namamangha sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Dadakilain ang pangalan mo. Come on, Jesus. Jesus, ako'y namamangha. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas, buong langit at lupa ay sumasamba. Jesus, ako'y namamangha. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas, buong langit at lupa kami ay sumasamba. Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Amen and amen.
tunay nga kamangha-mangha ang ating Diyos. Welcome po sa bawat isa at sa ating mga tahanan. Puri ng Diyos sa kanyang kadakilaan at kabutihan. Welcome po kay Pastor, kay Ate Jean. Puri ng Lord sa kanya sa pag-iingat sa kanila sa pagbabiyahe. No. Sa ating pagpapatuloy, tayo po'y dumulog sa ating Panginoon at isama na po natin yung ating pasasalamat sa Lord kasi medyo mahina yung internet natin. So, hindi man tayo makapagpasalamat ng live. Sa ating pananalangin, isama po natin kasi napakabuti ng Diyos. Sa bawat araw, milyon-milyon yung nagkakasakit. Libo-libo yung namamatay sa buong mundo. Pero ito tayo ngayon, malakas, nagagawa natin yung gusto natin. Nakakapagsilita, na-enjoy natin yung kabutihan ng Lord. Yung kamangha-mangha ng gawa ng Lord. Na-enjoy po natin. Kaya walang dahilan para hindi tayo makapagpasalamat sa Kanya. Kaya sa ating pananalangin, dulog po natin. Una-una, tayo po yung magpasalamat sa ating Panginoon. Dahil napakabuti ng Diyos. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Binibigyan tayo ng pag-asa. Ng chance para patuloy nating isagawa yung layunin ng Panginoon. Kaya tayo po'y dumako sa ating pananalangin. Hiniling ko si Pastor para sa ating pastoral prayer. Sige po, magandang umaga po. Tayo po ay badalangin. Pag-pray po natin yung ating mga kapatid na mayroong mga karamdaman. Tsaka yung panahon, yung adjustment natin sa panahon natin. Sambahaya de Ate Beth. Tapos si Matthew, tsaka si... Sige pa. Sige po, tayong lahat para tayo manalangin. Pinupuri ka po namin, O Diyos, at tinadakila. Kami po, O Diyos, ay lumalapit sa iyo at humihingi ng iyong habag. Ikaw ang Diyos na maalam, marunong sa lahat, makapangyarihan, at alam mo po, Panginoon, ang nangyayari sa kalalagayan namin. Ikaw rin po ay hindi maikukulong sa mga pangyayaring ito. Alam po namin, Ama, gumagawa ka at kumikilos. Alam po namin naroon palagi ang iyong proteksyon. Kaya nga po, Ama, dumudulog kami sa inyo, ang aming mga kapatid na may karamdaman, sa kanilang kalagayan ngayon, O Diyos. Kahabagan mo po sila. Ipuhin mo po sila ng iyong kapangyarihan, maranasan nila ang kagalingan, maranasan nila ang pagpapalakas pisikal. Ikaw po, O Diyos, ang magbigay ng mataas na immune system upang ang anumang karamdaman na nasa kanilang katawan ay patuloy pong gumaling. Maasa kami, Panginoon, na abutin mo sila ng iyong habag. Dalangin po namin, Panginoon, yung adjustment ng lahat ng mga mananampalataya sa sitwasyon namin na anytime nagkakaroon po ng adjustment or pagbabago dulot, Panginoon, ng pandemic na ito, ng COVID-19 issue. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi manghina ang kalooban ng bawat mananampalataya. Sa halip, lalo mo po, Panginoong, masumpungan sa aming puso ang pagtitiwala at hindi pag-aalinlangan. Mangyari po, Ama, ikaw po ang patuloy na magpakahayag at magpakilala sa amin. Alam mo po, Ama, kapos ang aming unawa, kapos po ang aming pong kaalaman, pero ikaw ang Diyos na maalam sa lahat at alam mo kung paano kami aabutin. Kaya umaasa kami sa iyong biyaya na kami po ay iyong katatagpuin. Maraming salamat po ang pagkakataon para po sa church na ito. Dalangin po namin maging liwanag, maging asin sa lugar na ito. Merong mga panibagong pagkakataon sa lugar, pero ikaw ang Diyos na lagi pong may kapahayagan ng iyong banal na kalooban. Lagi ka pong merong ginagawang mabuti upang lalong matanyag ang iyong banal na pangalan. Ang iyong mga manggagawa ay patuloy mo pong pagpalain, samahan sila sa kanilang mga gawain, sa paghahayag ng sa iyong salita, sa pagbisita sa mga tahanan, Panginoon, patuloy silang maging daluyan
ng iyong pagpapala. Ganon din po ang mga church leaders. Ikaw po ang patuloy na gumamit sa kanilang buhay. Bagamat sila, Ama, ay meron ding kinakaharap ng problema sa kanilang pamilya, pero umaasa kami, O Diyos, tutulungan mo po ang mga church leaders upang sa kanila pong mga kinakaharap na problema, ito po ay kanilang malagpasan. Bigyan mo sila, O Diyos, ng karunungan, bigyan mo sila, Panginoon, ng katatagan ng pagtitiwala sa inyo, at ipagkaloob mo po, Panginoon, ang iyo pong biyaya ng kalusugan, biyaya ng kalakasan, at biyaya ng buhay na patuloy pong maging instrumento na maging daluyan ng iyong pagpapala. Salamat po, ang iyong mga salita na lagi po naming naririnig, binabasa at pinagbubulay-bulayan ay laging magsilbing kalakasan ng aming kaluluwa. Sa pagkakataong ito, Panginoon, hindi namin kasama ang iba naming mga kapatid. Sila po ay nananatili sa kanilang tahanan. Ito po ay aming tugon upang maproteksyonan namin ang aming pamilya. Pero alam po namin, O Diyos, higit sa lahat, ikaw po ang nagbibigay proteksyon sa aming pamilya. Kaya abutin mo po, Panginoon, mga kapatid na sa kanilang tahanan, magpakahayag ka po sa kanila, mangusap ka po sa kanila sa pamamagitan ng iyong mga salitang ipinapangaral. Maraming salamat po. At sa umagang ito, bagamat kami ay hindi talaga physically magkakasama, pero maasa kami, Panginoon, ang aming kapahayagan ng pagsamba ay magiging katanggap-tanggap sa inyo. Saan man kami naroroon, Panginoon, kasama ka namin, gaya ng iyong kapahayagan sa iyong salita. Wala po kaming mapupuntahan na wala ka roon. Lagi kang naroroon saan man kami naroon. Kaya po pinupuri ka namin dahil lagi kaming may pagkakataon na magpuri, sumamba sa inyo, hindi lamang sa lugar na ito, maging doon sa lugar na kung saan pwede ka naming makasama sa aming mga tahanan. Purihin ka po, Diyos, at pagpalain mo ang umagang ito ng aming pagsamba. Sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Purihin ng Lord. Nawa ang Diyos ay tutugon sa ating panalangin ayon sa kanyang kalooban. Tayo po ay magtiwala patuloy sa kanya dahil siya lamang yung nagbibigay ng katugunan sa ating mga kahilingan. So alam kong handa na po tayo handa na po yung ating mga sarili. Tayo po yung magbulay-bulay ng mga salita ng Panginoon. At handa po natin yung ating kaisipan at yung puso natin para sa pagtanggap sa salita ng Panginoon. Muli po, tinatawag ko ating pastor sa salita ng Panginoon. Magandang umaga po. So, para tayong dinaan ng bagyo. So, naramdaman po ba ninyo yung bindong? Dito? So, wala. So, kung meron po tayong Bible ay hinihilingin ko po na buksan natin sa Psalms 139 verses 7 to 12. Awit 139 verses 7 to 12. So, sabi po sa 7 hanggang sa 12. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makakaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroon. Sa Sheol ay naroon ka, kung doon ako manganganlong. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko ay ang duluhan ng kanluran, pihong ikaw ay naroon upang ako ay pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Kung ang aking pagtataguan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo ay iyong gabi,
parang araw na maningning, madilim at maliwanag, sa iyo ay pareho rin. So pagpalain po ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, umaasa kami na sa mga talatang ito magbibigay liwanag sa aming isipan. Ikaw ang Diyos na nasa lahat ng dako. Ang iyong presensya ay hindi po namin pwedeng matakasan. Kaya nga po, Ama, magpakahayag ka sa pamamagitan ng mga talatang ito. At sa aming sitwasyon na meron kaming practice na social distancing, at ang iba po, Panginoon, nandoon sa kanilang tahanan, alam po namin, naroon din ang iyong banal na presensya. Hayaan mo lamang, Ama, maging bukas ang puso namin at ang aming isipan upang marinig po namin, Panginoon, ang iyo pong pangungusap sa pamamagitan ng mga salita mo. Pagpalain mo ang umagang ito sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So ang tema po natin ay God is omnipresent. So ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Kaya nga po ang tanong dyan sa verse 7 ay, saan ako magpupunta upang ako ay makatakas? Sa banal mong espiritu, hindi ako makaiiwas. So, where can I flee from your presence? Wala po tayong lugar na mapupuntahan na hindi ito mapupuntahan ng Diyos. Sa madaling salita, pag pinag-usapan natin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na espiritu, ang Diyos na walang limitasyon, hindi po siya pwedeng ikulong sa space, sa time, at maging doon sa mga kaisipan meron tayo. Ang Diyos po ay lagpas sa ating pagkaunawa. Yun nga lang, kung pipilitin nating unawain yung infinite understanding ng Lord, ay mahihirapan po tayo. Kasi napakalawak ng Diyos para isaksak dyan sa napakaliit nating isipan. Yung iba po, hindi lang maliit, makitid na isipan. So, yun po ang mahirap. Okay lang yung maliit pero ang mahirap po yung makitid. Kasi pag sinabing makitid, hindi makaunawa. Ayaw umunawa. Pero ganun pa man, sinasabi natin dito, ang mga talatang ating binasa ay nagpapakilala sa atin, God is omnipresent. Nasa lahat ng dako. Lagi siyang naroon kung saan ka dumudulog, nananalangin, sumasamba, naroon ang presensya niya. Bagamat meron tayong mababasa sa Bible, 2 o 3 nagkakatipo, naroon siya sa kanilang kaligitnaan at pwede tayong sumamba. Paano kung nag-iisa ka lang sumasamba? Nandoon din kaya ang Diyos? Nandoon din po ang Diyos. Natatandaan niyo po ba nung si Jacob ay natulog at sumamba? Nag-iisa rin po siya. Naglagay siya ng dambana doon sa lugar na pinagtulugan niya dahil na naginip siya doon daw sa lugar na yon, nakita niya ang bukas na langit at doon ang hagdanan papunta sa kalangitan at nakita niya mga anghel. Kaya nung pagising niya, sabi niya, dito na nanahan ang Diyos. Gumawa siya ng dambana, sumamba siya. So ano po yung pinupuntos natin? Hindi po hadlang ang sitwasyon natin na tayo ay nasa social distancing. Nandoon po tayo sa tinatawag natin stay at home. Dahil ang pagsamba sa Panginoon ay hindi lamang maikukulong sa lugar ng building na ito. Kapag bukas ang ating puso sa Panginoon, pwede natin siyang sambahin. Sabi nga po ng Panginoong Jesucristo, sabi sa John 4, verse 24, ang Diyos ay Espiritu. Kaya sambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. So sa madaling salita, yung binasa po nating mga talata ay nagpapakilala sa atin, inihahayag sa atin, ang ating Diyos ay nasa lahat ng dako. Pero alam niyo po, merong maling doktrina sa ganitong kaisipan. Yung tinatawag na pantheism. Ano po yung pantheism? Ito po yung iniisip ng mga tao na ang Diyos ay nasa lahat ng bagay. Ang Diyos ay nasa iyo, ang Diyos ay nasa upuang iyan, ang Diyos ay nasa pulpitong ito, ang Diyos ay nandoon sa kalabaw na yon. So, nasa lahat ng dako, pero hindi po yun ang pinupuntos natin when God is omnipresent. Ibig sabihin, naririyan ang presensya niya, pero hindi siya naninirahan dyan sa bagay na yan. Kagaya ng pag-aunawa natin, yung tayo po ay mga hindi pa nakakilala sa Diyos, na meron tayong paniniwala, mayroong espiritu sa gubat, may espiritu doon sa batong malaki, sa malaking puno. Yan yung paniniwala nating mga Pilipino. Ang tawag dyan, animistic belief. Bago pa dumating ang pagkakilala
na itinuro sa atin na merong Diyos na nakasasakop sa lahat. Meron tayong kaisipan. Kaya po yung mga ninuno natin sumasamba sa bato. Yung iba sumasamba sa araw. Pero salamat po dahil ang Diyos ay naghayag ng kanyang sarili, tayo po ay nagkaroon ng pangunawa. At ang Biblia ay malinaw na kapahayagan tungkol sa Diyos upang maunawaan natin at makilala natin ang tunay na Diyos. Dito po sa ating binasa, ipinapakilala sa God is omnipresent. Omnipresence. So, naroon siya at lagi natin siyang makakasama. Dahil po ang kalalagayan ng Diyos, siya po ay infinite God. Ano ang ibig sabihin po ng infinite God? So, siya po ay walang limitasyon. Hindi siya pwedeng ikulong ng lugar o space. Hindi rin siya pwedeng limitahan ng time because God is eternal. So, ang time ay naunawaan natin nung pumasok po ang paglikha ng Diyos. In the beginning, doon po nagsimula ang sinasabing time. Pero kung ilalagay po ang time sa pagkakilala sa Diyos, ito po ay naghahayag, siya po ay walang hanggan, walang limitasyon yung kanyang time. Kaya nga po, yung tinatawag nating omnipresent God, hindi po natin pwedeng ihiwalay na siya ay Diyos na makapangyarihan at Diyos na marunong sa lahat. All-knowing God. So wala pong may tatago. Kaya kahit saan tayo pumunta, alam ng Diyos ang nangyayari sa atin. Being all-knowing God, maski yung kabog ng dibdib natin, yung pagdududa ng isip natin, yung pangangamba ng puso natin, nalalaman ng Panginoon. Kaya wala po tayong lugar na hindi niya kayang mapuntahan. Ang importante lamang magkaroon tayo ng relasyon dun sa presence ng Lord. Kaya nga po, ang sabi po ng isang theologian, si Keith Copeman, sabi niya, He is completely outside of any space or dimension. So, hindi po siya pwedeng ikulong. His omnipresence is related to both God as Spirit and God as infinite. So, hindi po siya kayang limitahan. Sa madaling salita, dapat nating isipin na ang Diyos ay hindi po kayang ipailalim sa tinatawag na physical realities of space and dimension. So, ano pa sinabi nating dimension? Bawa, ito ay nasa earthly dimension tayo. Pag namatay ka na, nasa spiritual dimension ka na. So, kung nanonood kayo ng, Encantadia, pag nakadaan kayo doon sa Lagusan, mapupunta kayo doon sa Encantadia. Pero hindi po yun ang pinipicture natin na yung dimension na sinasabi dito, hindi kayang ikulong. Dito at diyan ay hindi malilimitahan ang ating Diyos. Amen? So, si David, meron siyang binanggit doon sa Psalms chapter 16 verse 11. Sabi niya, You will make known to me the way of life. In your presence is fullness of joy. In your right hand, there are pleasure forever. So sabi niya, sa iyong presensya nandoon ang tunay, nag-uumapaw na kagalakan. So gusto ko pong bigyan natin ng pansin yang sinabi na yan ni David. Experience po niya yan sa Diyos na makapangyarihan, na nakakaalam ng bagay at Diyos na naroroon sa lahat ng lugar. So, pero, kung ang kagalakan ng ating ibibase, kung tayo ay nasa presensya ng Panginoon, pwede mong ma-experience yung fullness of joy. And the question is, lahat ba ng tao merong fullness of joy? Since na ang God naman is all present. Hindi, di ba? Ang nakaka-experience ng fullness of joy ay yung merong relationship dun sa God na ito. Kaya na-feel mo yung presence niya at nag-flow sa iyo yung joy dahil meron kang relationship. Without that intimate relationship, hindi po natin ma-feel yung fullness of joy. Alam niyo po, kapag sumasamba, dapat masaya ang kalooban natin. Kasi nandoon tayo sa presence of God. Pero bakit yung iba sumasamba na, nabobor pa? Sumasamba na, parang feeling nila, isolated sila.
Di ba dapat hindi mo masense yun sa sarili natin kapag sumasamba sa Diyos? Kasi punong-puno tayo ng presensya ng Panginoon. So ang sinasabi ko po rito, yung presence of God with fullness of joy ay nangangahulugan po na tinatawag na in presence of God, in the presence of God, with intimacy means fullness of joy. So bagamat ang Diyos ay nasa lahat ng dako, ang kanyang presensya ay nasa lahat ng dako, pero yung fullness of joy ay mai-experience lamang kapag merong intimate relationship sa Lord. At yung fullness of joy na yan, hindi nakadepende kung may problema ka, may karamdaman ka, o nag-iisa ka. Kundi yung fullness of joy na yan ay personal and intimate relationship sa God. Dahil ito po ay nararanasan natin every time na nag-worship tayo sa Lord. Nararanasan natin every time na binubulay-bulay natin ang salita ng Diyos. Nararanasan natin kapag tayo ay nagtitipong mga mananampalataya at pinakikinggan natin ang mensahe ng Diyos sa pamagitan ng preaching and then nagagalak ang ating puso. Tama po ba? So, paano kung nagtitipon tayo pero hindi nagagalak ang puso mo? There is problem within. Pwede pala yun. Nandiyan yung presence ng Lord, pero hindi na-experience yung joy. Since alam naman natin, doctrinally, God is always present. Ano po? Si David, nabanggit niya yan, kaya meron siyang awit na nalika. Sabi niya, the joy of my salvation. Ano ba sa kanta yun sa Tagalog? So, ibalik mo ang kagalakan ng aking kaligtasan, the joy of my salvation. Kasi po, that time, yung issue na yan, kung bakit hindi niya mapil yung joy, meron siyang iniingatang kasalanan sa puso niya. So, kinakailangan isettle muna yung kasalanan na yon para manumbalik yung galak niya ng pagliligtas ng Diyos, manumbalik yung intimate relationship niya sa Lord. And then magpo-flow naturally yung kagalakan na yon. So, ang ibig sabihin, kahit nandiyan yung presence ng Lord, pwede mong hindi mapil yung joy because of that sin. At pwede mong hindi mapil ang joy without intimacy with that Lord. So, masaya po ba kayo? Meron po mga masasayang preacher, mahusay mag-joke, mahusay nag-adlib. Hindi ko po yung tipo eh. Kasi pag nag-joke ako, hindi natatawa yung mga nakikinig, naiinis. Sabi, ang kore naman ni Pastor. Pero anyway, hindi naman yun ang flow ng pinanggagalingan ng ating joy, di ba? Yung presence of God. At itong sinasabi natin, omnipresent God, laging nandirito. Kailan man tayo nandirito, may joy sa puso natin. Amen po ba? So, tingnan nyo, sample po natin ha. We can be in presence of the crowd and yet doesn't mean that there is intimacy within the group. Di ba? Lagi tayong nasa palibot na maraming mga tao, nakakasalamuha, at minsan, very crowded yung lugar na pinupuntahan ngayon, limited, bawal lang masyadong crowded. Pero, yung bang nasa maraming tao ka, makakagarantiya na mayroong intimate relationship doon? O wala? So, yun sinasabi ko. Minsan, nandun lang yung presence, pero walang intimate relationship. At ganoon din po. Huwag nating hayaan na mangyari, nandito ang presence ng Lord, without personal, intimate relationship sa Kanya. Kasi lagi mong hahanapin at kakalapain sa ating sarili nasaan ang kagalakan ng puso ko. Pero with the presence of God, tapos meron kang intimate relationship sa Kanya, hindi mo mamamalayan ang mga oras dahil masaya kang nakikipagniig sa Diyos. Amen? O, sa mga mag-sweetheart, bakit nagtatagal sa usapan? Magdamag na magkausap, maghapon, magka-text na, tapos magka-chat pa, hindi nagkakasawaan. Wala namang kwenta yung pinag-uusapan. Puro sweet nothings lang naman. Bakit? Bakit tumatagal sila at masaya pa rin sila? Ang dahilan doon, behind yung mga sweet nothings na yon, yung intimate relationship. Hindi naman kinakailangan lagi ng mag-sweetheart, malalim ang pinag-uusapan. Maraming ang nagpapasaya sa pag-uusap ng mag-sweetheart, yung mga walang kwentang usapan.
Sabi ng naririnig ko sa mga taga roon sa Area C, yung tunay na kaibigan, walang kwentang kausap. Kaibigan mo ba yan kasama mo? Anyway, ano po yung pinupuntos ko? An intimate relationship with direct us into a fullness of joy. With intimate relationship to the Lord, mayroong fullness of joy. Amen? Under God's presence, there is fullness of joy. Apart from God, nothing good thing. Sabi ni David sa 16 verse 2 ng Psalms. So, wala daw pong mabuting bagay kung hiwalay sa Panginoon. Si Jesus Christ din nagsabi ng ganyang klase ng kaisipan. Sabi sa John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. Kung wala ako sa buhay nyo, wala kayong magagawa. So, importante pala ang presence ng Lord, hindi lamang nandiyan siya. Dapat connected yung presence ng Lord sa atin. Intimate relationship sa Kanya meron tayo. Amen? So ito po yung sinasabi natin, malinaw po sa Bible na ang Diyos ay itinuturo doctrinally as infinite God ay naroroon sa lahat ng dako. Always present. Nasa panganib ka, nandoon ang presensya niya. Nasa magaang na buhay, nandoon ang presensya niya. Nasa paghihirap ka, nandoon ang presensya. Nasa gitna ng pandemya, nandoon ang presensya niya. At patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa atin. Patuloy siyang gumagabay sa atin. Patuloy siyang nagbibigay proteksyon sa atin. Amen? Nandito ang presence ng Lord dahil nandito tayo, nagkakatipon, hindi dahil nandito tayo. Kahit wala tayo rito, nandito pa rin ang presence ng Lord. Hindi ba natin kasama yung mga nasa online, nandoon din sa kanila ang presence ng Lord. At once, nasa lahat ng dako ng ating Panginoon. So, sa madaling salita po, ang issue ng presence of God ay sumasakop sa lahat. Ang issue ng presence of God, as infinite God, nalalaman niya ang kalalagayan mo at kalalagayan ko. From within and from without. Mula sa loob at hanggang sa labas. Yung ginagawa mo ng lihim, alam niya. Tingnan niyo po yung last verse. Pasensya na po, maraming talsik. Tingnan niyo po sa 139 verse 12. Tingnan niyo po. Pansinin niyo po mabuti yung sabi. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim. At sa iyo yaong gabi parang araw na maningning. Madilim at maliwanag sa iyo ay pareho rin. Hindi pala pwede magtago sa dilim. Dahil kahit sa dilim, ang liwanag ng tingin sa iyo ng Diyos. Paningin mo lang, madilim ka. Nasa dilim ka, hindi mo nakikita yung paligid. Pero sa Diyos, kahit anong ginagawa mo doon, kitang-kita ng Panginoon. Wow, parang may x-ray vision ng Lord. So, hindi naman siya gumagamit ng yung ginagamit ng mga militar, na pag nakipaglaban sila sa gabi, yung kalaban nila nakikita nila, kahit madilim. Pero hindi ganun kalinaw yung nakikita nila doon. Ano lang, parang tao lang, formang tao, alam nila kung nasang bahagi yung tao, alam nila kung saan yung babarilin. Pero sa Lord, kitang-kita niya. Hindi lamang yung physical appearance mo, maging yung spiritual condition ng puso natin. Alam ng Panginoon. Kaya nga po, hindi tayo pwedeng makapagtago. At hindi natin pwedeng madaya ang Diyos. So, ang ganda-ganda ng pag-pray mo, pag-worship mo, taas-taas ka ng kamay. Pero meron ka palang iniingatan kasalanan sa puso mo. Tingin nyo madadaya ang Lord? Hindi. Yung ginagawa na yon na pagsamba, tao lang ang nadadaya mo. Pero ang Diyos, hindi madadaya. He is omnipresent God and all-knowing God. Amen? So, ito po yung sinasabi natin. Ngayon, secondly, the presence of God means nothing to hide. Kanina, may fullness of joy with the presence of God. Ngayon, nothing to hide. Wala pong masusulingan at matataguan. So, meron po akong picture dito. Papakita ko lang kasi hindi kita eh. Tingnan niyo po. Paano kung ang tinatago natin ay kasalanan? How you look trying to hide sin from God. Ganito po itsura natin. Oh. Tanya.
Nagtago sa poste, laki ng tiyan. Di, wala pa rin na itago, litaw pa rin. So, ang magiging itsura natin, magiging katawa-tawa tayo sa Diyos. Di ba? Tago ka, laki ng tiyan mo. Yung kasalanan mo, parang bondat na bondat ka na sa pagtatago ng kasalanan. Pero pag tinignan ka ng Lord, hindi mo may tatago. Litaw na litaw pa rin. So, magiging katawa-tawa tayo. Dahil sinasabi niya, under God's presence, there is nothing to hide. Iniisip natin, nararamdaman natin, maging ang pinaka-tagong sekreto ng puso natin. Sabi nga ni Paul sa Romans, di ba? Yung mga sekreto ng tao sa kanyang puso, sa paghuhukom ng Lord, ilalantad niya sa tamang panahon. Kaya nga po, wala pong maililigtas. Ano po ang magandang solusyon dyan? Para wala kang iniingatan at itinatago. Bitawan mo. Alisin mo. Na wag mo nang itago. Sa halip, isuko mo sa Diyos. Hingi mo ng tawad. Kasi pag pinatawad ka ng sabi, binubura daw yung kasalanan natin. Nililinis tayo. Kaysa yung parang nagmumukha ka lang okay sa maraming mga tao, pero sa harapan naman Diyos, hindi ka naman okay. Kasi lagi mong iniingatan yung kasalanan na yun. Then, settle it personally before the Lord. Kasi hindi naman yun maitatago eh. Tandaan natin, He is all-knowing God. At the same time, He is all-present God. So, mga kapatid, ang issue dito, be honest before the eyes of the Lord. Be faithful sa mga ginagawa natin. Huwag tayo magpa-picture pogi. Ano niyo po, politiko lang yung mahiling magpa-pogi. Pag may nagawang project, pa-picture, sabay ibo-broadcast, ito yung ginawa namin. Pero ang kalahati doon, katkong. Pero sa picture ng marami, ang ganda-ganda, parang ginamit ng yung buong budget, pero yung pala kumita siya. Pero sa tingin ng mga tao, okay na okay siya. Ang tawag po dyan, sistemang bulok. Di ba? Pero ganun pa man, sa Diyos po, wala pong sistemang bulok na maiingatan at may tatago. Sa huli, lahat po ito ay ilalantad at mananagot po tayo sa Diyos. How about, Christian po tayo? Okay naman yung ating picture sa community. Okay naman yung picture natin sa believers. Okay naman yung picture natin doon sa mga nakakilala sa atin. How about yung picture natin sa harapan ng Diyos? Baka nandiyan dyan pa rin yung sinasabi mong mga issue ng puso mo, hindi mo pa rin dinidil personally sa Lord. Kaya hindi umusad yung iyong buhay spiritual. So yung issue pala ng presence of God sa buhay natin, dapat maging totoo ka. Kung merong dapat settle sa puso natin, sa isip natin, sa pagkatao natin, give up mo sa Lord. Kasi sa totoo po, nabibinbin ang galaw ng Diyos sa buhay natin dahil di tayo nagiging totoo upang bitiwan ang mga kasalanan na pilit nating itinatago. So, there is nothing to hide before the eyes of God. So, tingnan niyo po sa Hebrew chapter 4, verse 13. Sabi ng sumulat na, nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Wala pong maitatago sa paningin ng Diyos. Lahat po ay bukas sa Kanya. At sa Kanyang paningin, ito po ay lantad. At dahil diyan, magbibigay sulit tayo sa Diyos na nakakaalam ng ating kalooban, ng ating puso, ng ating kaisipan. So minsan po, sa totoo lang, kahit yung pinaka-close friend natin, di alam ang totoong nangyayari sa kalooban natin. Maski yung kasama mo araw-araw, hindi alam ang nangyayari sa isip natin, sa puso natin. Kasi ang tendency lagi ng bawat tao, yung pag humarap ka, okay ako, magaling ako, kailangan okay tingin mo sa akin. Yan po yung natural natin. Kasi ayaw natin titingnan tayo ng ibang tao na mamaliitin tayo. Kapag binaliit tayo, natatas yung pride natin, kailangan pakita natin mas magaling tayo sa kanila. Pero hindi po yun ang issue rito eh. Ang issue dapat meron tayo, alam natin kung ano ang tunay na kalalagayan natin sa paningin ng Diyos. Kapag mas naging totoo tayo at tinanggap natin kung ano tayo, mas matutulungan tayo ng Panginoon. Kahit sa ibang mga tao, hindi tayo matutulungan kung hindi alam yung kalagayan natin. Pero sa Panginoon, kayo ka pa ba maglalantad ng sarili mo? Hindi ba sa Diyos mas maganda? Kasi mas matutulungan tayo. Kahit yung pinakahinahangaan nating pinakamatibay, pinakamatatag,
pinakamagaling na mananampalataya, hindi pa rin yan makakapag-ayos ng issue ng kalooban natin. Tanging ang Diyos ang pwede nating malapitan. Dahil sa huli, lahat po tayo, sa Kanya rin mananagot. Tama po ba? So yun po yung sinasabi rito sa talata Hebrew chapter 4 verse 13. So, under God's presence, there's fullness of joy. Under God's presence, there is nothing to hide. Pero mas meron pong isang maganda. Under God's presence, there is benefits. Ang presensya ng Diyos ay maraming benepisyo sa ating buhay. Agree po ba kayo dyan? So, the presence of God means benefits. Hebrew chapter 13 verse 5 ang sabi ng Lord, He will never leave us nor forsake us. So, ang Diyos po, kapag siya po ay nangako, nasasamahan niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. So, ang issue dyan, kahit anong maging mangyari, kahit anong maging sitwasyon, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Minsan nagpe-pray tayo, alisin tayo sa pinakamabigat na sitwasyon, pero hindi tayo iniaalis ng Diyos. Pero ang isang magandang bagay, kahit hindi tayo iniaalis ng Diyos doon, kasama natin ng Diyos doon sa mabigat na sitwasyon ng ating buhay. Amen po ba doon? Sample po natin, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Hindi sila sumunod sa sinasabi ng hari. Kilala niyo po yun, yung tatlong magkakaibigan na to? Si Shadrach, Meshach, at Abednego. So hindi po sila sumunod sa inuutos ng hari, nanatili silang tapat sa Diyos, pero ang ginawa sa kanila ay itinapon dun sa apoy. Yung pugon, na sobrang init. Inilagay sila doon, hinayaan ng Diyos na mangyari iyon, pero ang magandang bagay, sinamahan mismo sila ng Diyos doon. At dahil doon, hindi sila nasunog. Sabi nung hari, di ba tatlo lang yung nilagay natin? Bakit parang apat ang nandoon? At saka yung isa, mukhang Diyos. Yun ang sabi doon sa Daniel. So ang sinasabi natin, ang presensya ng Lord, hindi tayo iwan anuman ang maging sitwasyon. Parang awit. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Dumaan man ako sa tubig, di ako malulunod. Kasama natin ang Diyos. Di ba napakagandang kanta? Pero lang, pag ako ang kumanta, hindi minsan nagiging maganda. Pero yung katotohanan behind that song, kasama natin ang Panginoon. Amen po ba mga taga-online? So, amen. So, there is benefits under God's presence. He will never leave us. And secondly, sabi niya sa pangako, sa Matthew chapter 28, verse 20, He is always with us. Hindi tayo iwan, pero kasama natin siya. Lagi-lagi, pagdating sa... Yung Matthew 28, verse 20, may kinalaman po doon sa pagmiministeryo ng Ebanghelyo. Promise po yun. So, ang pagsama sa atin ng Diyos, nasasamahan niya tayo, tutulungan niya tayo, at magpapakahayag siya sa pamamagitan ng buhay natin kapag ginagampanan natin ang pagmiministeryo ng Ebanghelyo. So, sa pamamagitan nito, lalo nating makikita, mararanasan ang banal na presensya ng Diyos sa ating buhay. Amen? So, paano kaya ang church hindi na nag-iisip ng paggawa sa paghayo, pagmimisyon, dahil sabi nila, pandemyak. Kahit ano pong mga sitwasyon, dapat hindi tayo mapigilan sa galaw natin, sa iniatas sa atin ng Panginoon. Ito, isang paraan lang po itong social media. Isang paraan din po yung mga maliliit na small group. Nung isang araw, nagbabasa ako dun sa group ng ano ba yon, na merong announcement. Yung mga Sunday school teacher, ay pwede sila mag-gather ng mga bata, mga 5 mga bata, at magtuturo sila. So kahit na natigil ang pagtuturo sa bata, gumagawa sila ng paraan na huwag totally matigil. Na lumaki silang parang hindi na natuturuan. Kasi ang mga bata, kapag hindi na natuturuan, baka totally manabang na kanilang pagkakaunawa at pagkakilala sa Diyos. So gumagawa ng paraan para maabot sila. So ang sinasabi ko po, merong kaparaanan sa bawat sitwasyon. Nakaiisip tayo ng mga paraan upang huwag mapigilan ang galaw at utos sa atin ng Panginoon. Amen? Hindi to po, He is always with us. Matthew chapter 28, verse 20. May kinalaman sa pagmiministeryo. At totoo po yun, ang presensya ng Diyos hindi nangiiwan. Laging kasama natin ang Panginoon. Sa Exodus chapter 14, verse 14, ang sabi ng Diyos, He will fight
for us. Hindi ka lamang sinasamahan, hindi ka lamang ginagabayan at binibigyan ng tulong, kundi ipagtatanggol niya rin tayo at ipakikipaglaban kung merong mga lumalaban sa atin. Pero tandaan po natin, huwag nating kalilimutan, ipagtatanggol tayo ng Diyos. Pero dapat establish sa atin yung intimate relationship with the Lord. Gusto mong ipagtanggol ka ng Diyos dahil maraming kumakalaban sa iyo. Ang problem mo sa sarili mo, hindi mo naman masettle yung issue mo sa sarili mo. Hindi mo masettle sa isip mo yung mga buhol-buhol na kaguluhan ng isip mo. Hindi mo naman ma-give up. Pero gusto mo tulungan ka ng Lord. Gusto mo kampihan ka ng Lord. Gusto mo samahan tayo ng Diyos. But, yung part natin na dapat isettle natin, ayaw naman natin gawin. Ang tawag po doon, one-sided act. Iniasa na lang natin sa Diyos na para bang yung ibinigay sa ating sense of responsibility ng Lord, ayaw naman natin gawin. Mga kapatid, tama po ang mga pangako. The Lord will fight for us. May kanta yan eh. Parang, yung ano yun yan? Oo, in Jesus' name. So, hindi, ano ako, nagiging malilimutin ako pagdating sa mga kanta. God is fighting for us. He will never leave us. And then, nagbubuo na naman ako ng sarili kong, sabi ng mga pastor, kumukuha ka lang noto, nilalagyan mo lang ng, nilalagyan mo lang ng lyrics. Paano ka eh? Invento ka eh, sabi ng mga kapatid. Invento daw ako. Pero anyway, yung sinasabi po natin, under God's presence, there is benefits. So hindi po tayo pababayaan talaga ng Lord. Pero siguraduhin natin, bagamat hindi tayo makakatakas sa presensya ng Diyos, pero yung total benefits of God's presence, pwede nating ma-enjoy, pwede nating ma-experience kapag yung puso natin, isipan natin, talagang nakasandal sa Kanya. Di ba? Pero without that, baka ang tingin natin, kasama pa natin ng Diyos, sinasamahan tayo ng Diyos, pero sa loob natin, panay naman pala pagdududa. Yan po yung mga hindi nila maintindihan. Maraming mga bagay tayo hindi naiintindihan, tapos magre-reklamo na lang. Alam niyo po, marami talaga tayong mga bagay na hindi natin, tanggapin na natin yon. Di ba? Maraming mga bagay tayo hindi kayang tugunan, tanggapin na po natin yon. Pero kapag tapat yung puso natin sa Panginoon, naniniwala ako, alam ng Panginoon ang nangyayari sa kalooban natin at kaya niya tayong ipagtanggol sa tunay na kalalagayan ng ating kalooban sa harapan ng Panginoon. Amen? So ito po yung sinasabi natin, there is benefits under God's presence. So, sabi niya sa Deuteronomy chapter 3 verse 22, do not be afraid of them. The Lord your God Himself will fight for you. So promise talaga ng Lord, ipagtatanggol niya tayo. Sa mga, lalo na kung nagiging tapat tayo sa pagsunod sa kalooban niya, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Minsan, hindi kagad natin na-absorb yung galaw ng Diyos. Yung ating prayer, minsan hindi ganun ang tugon ng Diyos. Meron tayong ini-insist na answer sa Lord, pero hindi naman yun ang isinasagot ng Lord. Iba doon sa sagot niya, doon sa inaasahan natin. Naalala ko po, minsan ay merong isang nananalangin kasi yung kanilang bubong ng church nila ay bulok-bulok na. Ganito yung prayer niya, Lord, pwede po ba padalhan niyo kami ng budget para may pagawa ng bubong na ito? Humipo ka naman po ng mga tao na magsusupply ng pangangailangan namin pang makapagawa na yung bubong na ito. Alam niyo po, nung gabi na yon, dumating ang isang napakalakas na bagyo. Tinangay ang buong bubong ng church. Sabi nung pastor, Lord, hindi naman po bagyo ang aking hinihingi. Ang hinihingi ko po, palitan nyo yung bubong namin. Pinalitan, tinanggal ng Lord sa pamamagitan ng bagyo. Pero hindi niya naunawaan yung galaw ng Diyos. Panay-sisi siya kasi that time, nabasa lahat yung gamit. Sabi niya, pinanghihinaan na siya ng loob. Tapos, kinabukasan, natapos na yung bagyo, maraming nakaalam na nilipad yung bubong ng church. Maya-maya, isa-isahang nagdadatingan yung mga taong gustong tumulong para muling maibalik ang bubong ng church. Minsan po, nag-i-insist tayo ng sagot sa ating puso. Ito ang dapat na sagot ng Lord.
Pero kapag sumagot naman ng Lord, iba dun sa inaasahan natin. Tandaan po natin, alam ng Diyos ang tunay na nangyayari. At bilang siya ay nandiyan dyan, ang presensya niya ay hindi tayo makakatalikod sa kanyang presensya. Alam niya ang kanyang gagawin para tugunan ang pangangailangan. Amen? Siguro, sa magandang bagay na nakita ko doon, isandal natin ang ating tiwala sa Diyos, sa kanyang paraan at sa kanyang karunungan. Amen? So, when God fight for us, our victory is guaranteed. Sigurado, maaasahan. So, yung presence ng Lord sa atin ay nagpapakita, nagbibigay karanasan sa tunay na kagalakan. Yung presence ng Lord ay nagsasabi na hindi tayo makapagtatago, makapaglilihim, makapagbibigay sekreto, kaya dapat honest na tayo. At pangatlo, ang presence ng Lord sa atin ay nagbibigay sa atin ng tinatawag na benepisyo. Kasama natin ang Panginoon. At kapag kasama natin ang Diyos, kahit pangit na pangyayari, kaya niyang gawing mabuti. Kagaya ng karanasan ni Joseph, ibinenta, pinagbintangan, pero sa huli, nakita niya ang Diyos ang may gawa upang maging pakinabang sa mas nakakarami ang galaw ng Diyos. So, mayroon pong tatlong application na gusto ko pong pag-isipan natin. Pwedeng i-apply sa sarili. Be honest and faithful to God. Sa ginagawa natin sa harapan ng Panginoon, maging honest tayo. Maging tapat tayo sa Panginoon. Hindi man natin naunawaan ang lahat ng galaw niya. Pero isa lamang po ang itinuturo ng katanungan, under God's presence, be honest and faithful. Secondly, under God's presence, be truthful to our faith and to the church. Maging tapat tayo sa pananampalataya natin, maging tapat tayo sa church. Huwag pong gumagawa lamang tayo para maging feeling foggy o maging pogi sa paningin ng iba, kundi nagtatapat lamang tayo sa Diyos na ating pinaglilingkuran at pinagtitiwalaan. Then, pagtatapat sa pananampalataya at pagtatapat sa church. And thirdly, be courageous and strong enough to serve the Lord. Lakasan po natin ang ating loob, patatagin natin ang ating kalooban, at huwag tayong titigil sa ating paglilingkod. Ano man ang mangyari, kasama natin ang Panginoon. For at the end, we will give account to God. Dahil sa huli, lahat po tayo mananagot sa harapan ng Panginoon. So, yung tatlong bagay na yon, pwede natin consider under God's presence. Siguro yung malaking word, be honest before the eyes of our Lord. God bless po. Panginoong Diyos, amang banal, maraming salamat po. Ikaw ang aming amang maaasahan at patuloy na tumutulong sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Purihin ang salita ng Panginoon. Isang napakayamang mensahe na dinala sa atin ng Lord sa umagang ito. Sa buhay po ni Pastor William Tipora. So tayo po ay patuloy na dumulog sa ating Diyos, sa ating ikalawang bahagi. Tayo po didako sa ating banal na hapunan. So yun sa mga tahanan, kung meron pa tayong inihanda na para makijoin po kayo sa banal na hapunan sa tanghaling ito. Sige po, muli po aking tatawagan si Pastor para sa ating banal na hapunan. Sige, tayo po ay maganda para sa banal na hapunan. Pwede natin dito ilagay sa harapan. Hindi, hatid nyo na lang mga kapatid na. Sa hilingan natin ng ating kapatid na si Pastor Kevin at saka ang ating elder na ipag-pray. Kaya na maraming salamat, Lord God. Sa umaga ito, Panginoon, patuloy po kami na dumudulog sa inyo, Lord. Lumalapit, nagpapakumbaba. Nagpapasalamat, Lord, sa inyo pong dakilang biyaya sa amin. At sa kagandaang loob mo, Lord God, ikaw ang Diyos na patuloy na tumutugon. Ikaw ang Diyos na patuloy gumagabay, nag-iingat. At ang iyong pag-ibig, Lord God, ay nagpapatuloy, Panginoon. At sa pamagitan, Lord, ng banal na hapunan ito, Lord, nagpapakita, Lord, kung gaano kalaki ang iyong pag-ibig, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Nung kami po ay makasalanan, inyo pong ginawa ang pinakamahalagang bagay
yung katubusan ng aming kasalanan, Lord God. At sa pamagitan ng tinapay, nagsisimbolo, Lord, na inyong katawan na naghihirap sa krus ng Kalbaryo upang ialay, Lord, para sa aming mga kasalanan. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na napakabuti, mahabaging Diyos. Ikaw ang Diyos na nararapat, sambahin, dakilain, papurihan, Lord God. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, Lord, patuloy niyo pong linisin ang aming puso, Lord God, upang maging karapat dapat kami, Panginoon, sa aming pong pakibahagi, Lord God. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala, Lord God. Naging sa aming isip, salita, at sa aming mga gawa, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Gibayan niyo po ang bawat isa at maging, Lord, sa mga tahanan, Panginoon, sa ila pong pakibahagi, Lord God. Maraming salamat, Lord. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang bahagi nito. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, pinupuri namin ang inyo pong dakilang pangalan, Ama, sa umagang ito. Patuloy kami nagpapasalamat dahil sa iyo pong dakilang pag-ibig sa biyaya, Panginoon, sa sukdulang biyaya na yung pinagkaloob sa amin. At Lord, sa dugong tumagas sa krus ng Kalbaryo na naglinis ng aming mga kasalanan, maraming salamat po. Dahil sa inyo, Panginoon, kami po ay nalinis at ngayon ay malaya na sa kasalanan, Lord God. Panginoon, ang dalangin namin ay patuloy mo kaming siyasatin at patawarin sa aming pong mga nagawang kasalanan at maging karapat-dapat kami, Panginoon, na makiisa sa gawain ito, sa banal at sagradong gawain na ito, Panginoon ninyo. Kaya, Lord, sa iyo po ang pinakamataas sa papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, habang pong binabahagi sa atin, patuloy nating ihanda ang ating sarili sa pagtanggap ng banal na hapunan. Magsiyasat po tayo. At yung ating mga kapatid dyan sa online, kung kayo po ay may prepare day na simbolo ng katawan at dugo ng Panginoon, sabayan po namin inyo kami sa ating celebration ng banal na hapunan. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus nung gabing siya ay pagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapirasaw ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kayo. Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito. Sabay-sabay po natin. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya. Salamat po sa katotohanan na sinasariwan niyo po ang aming relasyon sa inyo. At patuloy kang gumigilos at nagpapakahayag sa amin.
upang ang buhay namin sa panahong ito ay lalo pong maging kapaki-pakinabang. Purihin ka po, Ama, at sa iyo po ang lahat ng parangal. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon po tayo po dadako sa ating pagkaloob sa ating Panginoon habang tayo maawit. Dahil po natin ating mga kaloob dito sa unahan. At yung ating mga kapatid na sa tahanan, tabi niyo po ang inyong mga kaloob para sa Panginoon. Sige po. I come before you today. This is something that I want to say. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. At po yung manalangin. Ngayon po natin mga kaloob. Aming Diyos na dakila sa lahat. Panginoon, salamat Lord God. Sa mga kaloob na ito Lord, na patuloy po namin pinagkakalob Lord para sa gawain ng Panginoon. Nawa Lord God, ito'y papatuloy na magamit Panginoon upang sikalalago ng gawain Lord God sa iglesia ito Panginoon. Pagpalain niyo po Lord ang bawat isa, maging sa mga tahanan Panginoon. Patuloy sila pagpapalain Lord God, ingatan ikaw Lord, protect, higit sa lahat Lord, sa mga karamdaman Panginoon ay po naranasan Lord God. Patuloy niyo pong palakasin Lord God ang pisikal na pangatawan upang patuloy po namin Lord na bagampanan ang aming pong mga responsibility Panginoon sa iyong family, sa iyong pong paglilingkod sa inyo Lord God. Maraming salamat Lord sa inyo pong kadakilaan. Sa inyo po namin Lord, pinagkakatiwalang lahat ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. O ito po natin nag-sology para sa ating closing prayer. Natawag ko si Pastor. Sige po, awitin po muna natin yung doxology and then tayo po tayong lahat. Pinupuri ka po namin, aming Amang Banal, Diyos na dakila. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong katapatan, kabutihan, sa biyaya ng buhay na lagi po naming nararanasan. Kung kaya nga po maging ang mga salita mong nahayag, patuloy pong nagbibigay
kaunawaan at nagbubukas ng aming kaisipan upang lalo po namin, Panginoon, ibukas ang aming sarili sa iyo po na aming Diyos na maaasahan. Pagpalain mo ang bawat isa at igawad mo po, Panginoon, ang basbas ng iyo pong masaganang pagpapala. At ngayon, ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang biyaya at habag ng ating Panginoong Hesukristo, at ang mayamang pakikipisan ng Santong Espiritu ay sumaatin mula ngayon at magpakailan pa man. Amen. 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 Magandang umaga po. God bless po sa lahat. Meron pong mga announcement. Ayan po. Sa mga speaker po sa Dawn Watch natin, sa GC na lang po si send ni Teacher Donna. At ang speaker natin next week ay si Pastor Ligaya. Ayan. Hindi po natin alam kung mag-online pa rin tayo, kung mababago ang status ng quarantine naman. Ayan. Yan lamang po, mapagpalang linggo po sa ating lahat. Hon! mo, O Panginoon ko, habang buhay. Ika'y pupurihin sa tinig na aking taglay. Lahat ng tao sa sanlibutan magtipon-tipon upang sambahin ka, purihin ka. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, O Diyos Ama. Purihin ka. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, O Diyos Ama. Purihin ka. Kay buti mo, O Panginoon ko, habang buhay. Ika'y pupurihin sa tinig na aking taglahay. Come on! Lahat ng tao sa sanlibutan magtipon-tipon upang sambahin ka, purihin ka. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, O Diyos Ama. Purihin ka. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, O Diyos Ama. O Diyos Ama. Kay buti mo, Panginoon, Panginoon, kay buti mo, Panginoon.
Panginoon.